Sa silong ng bahay na ito sa La Trinidad sa Benguet, ang mga nakasampay, hindi mga damit, kundi mga napakaitim at napakatigas na pinatuyong balat ng kalabaw. Ang tawag nila rito, pagit. Si Dave, matagal na raw na gumagawa at nagbebenta ng smoked meat sa proseso na kung tawagin nilang mga kangkanae, kiniing. At ang balat ng mga kinatay na kalabaw, kanilang kiningin o pinapausukan upang ma-preserve at hindi masayang. Wala pang kuryente noon dito. Pag nakakatay sila, yan ang preservation ng karne. Yung balat ng kalabaw, pag pinausukan mo yan at nag-dry up yan, pwede mong i-preserve yan ng kahit ilang buwan, taon. Ang gamit nilang kahoy sa pagpapausok, madalas bayabas o hindi kaya yung tinatawag nilang alnus, klase ng puno na tumutubo sa malalamig na lugar. Ang sariwang balat ng kalabaw, kailangan 5 araw na nakasalang sa smoker. May kakaibang aroma dun sa balat ng kalabaw. Nung natuyo, sunod na tinanggal ang mga balahibo gamit ang blowtorch. Para mas madali pag iluluto natin, saka mas malinis yung itsura niya. Ang mga nagawang pagit ni Dave, isinabit at inimbak sa kanilang silong. Pagdating ng tag-ulan, dun yung time na ilalabas namin yung balat ng kalabaw na na-preserve. Ang paborito nilang luto rito, sinabawan. Yung balat maihahambing mo sa bakal. Kaya ang gamit niyang panghiwa rito, bench saw o yung panghiwa ng bakal. Sunod na tinanggal ni Dave ang mga namuong carbon o yung mga itim-itim sa balat. Mapait yan. Para lumambot ang balat, isinalang sa pressure cooker. 1 hour 30 minutes or mahigit pa. Yun! Malambot na, malambot. Ang pinakuloang pagit, hiniwa sa mas maliliit na piraso. Kailangan natin lagyan ng mantika kasi didikit yung balat sa kutsilyo. Malagkit yung balat. Ganito lang. Perfect bite. Sunod na pinakuluan ang bawang at sibuyas, tinimplahan ng asin at paminta. At saka inihalo ang nilagang white beans. Ang sinabawang pagit, perfect daw kapares ng tapoy o yung fermented rice wine ng mga tiga-Cordillera. Ayan, nakakagat ko po siya. Para siyang jelly. Juicy po siya. Mas lalong lumabas yung kanyang lasa kaysa sa fresh na balat ng kalabaw. Ginagawa nating giveaway. Proud ako na gusto kong ipatikim sa kanila na meron tayong ganitong klase ng pagkain dito sa Cordillera. Mukhang hindi kaaya-ayang kainin pero pag natikman mo, talagang masarap naman talaga. Dito naman sa General Luna sa Quezon Province, ang saha o balat ng puno ng saging nakasanayan lang daw nilang pinapakain sa mga baboy. Pero nung hinagupit ng bagyong Aghon sina Michelle at maraming natumbang puno ng saging, Naghahanap ako ng mga pwedeng kakaibang iluto para hindi po masayang yung mga saha ng saging. Kaya po naisipan po natin gawing chips. ang saha chips ni Michelle parang chichirya raw na masustansya. Si Michelle nagputol ng puno ng saging. Tinanggal niya ang pinakalabas na bahagi nito at inalis ang balat ng puno. Dahan-dahan lang dapat po ang pagbabalat. At dahil madagta ang saha ng saging, Lagi po nating ibababad sa tubig. Pagkatapos nga po nating balatan ay ating pong apigaan. Tapos iwawagwag po natin ng kaunting ganito para po bumalik uli sa kanyang itsura. sunod niya itong hinaluan ng harina, tinimplahan ng pampalasa at saka iprinito. Pag siya'y luto na, siya po ay nagiging golden brown. Ang saha chips, masarap daw budbura ng cheese powder. Isawsaw sa mayonnaise o ketchup o hindi kaya ipulutan sa lambanog. Parang crackers, malutong. Masarap. Hindi mo siya mapapagkamalang gawa sa sahan ng saging. Ito naman ang comfort
comfort food ng mga Bisaya ang mainit-init nitong sabaw na may balat ng baka. Ito ang balbakwa. Ang balbakwa nanggaling sa salitang barbakwa. Ibig sabihin noon sa salitang Kastila, niluluto ang karne sa apoy ng dahan-dahan, ng matagal para lumambot. Pero yung balbakwa kasi na alam natin ngayon, may sarsa, may sabaw. Sa kainang ito sa City of Naga sa Cebu, ang nagpapasarap daw sa sabaw ng kanilang balbakwa, hindi lang ang pinakuluang laman ng baka, pati na ang balat nito na siyang nagpapalapot sa sabaw. Maaga pa lang, abala na ang mga tauhan ni Yancy sa paglinis ng mahigit 100 kilos ng baka. Pinakuluan nila ito sa isang malaking kalderong may luya at asin para matanggal ang anggo at lansa. Ang haba ng pagpapakulo, nakadepende raw sa edad ng baka. 1 oras kung bata, 2 hanggang 5 oras kung matanda. Kung babae naman daw ang baka, maaring umabot ng 3 hanggang 5 araw. Yung babae po kasi na baka, matagal talagang palambutin kasi ilang beses nang nanganak. Ang mga iginisang sahog, inihalo sa pinalambot na karne at balat ng baka. Kada serving ng balbakwa, mula 75 to 130 pesos. Mura siya jelly. Sticky kay babat. Madugay sa sige ni mong kaon. Lami jud kaayo niya. Ngayon, kumikita na sila ng 20 to 25,000 pesos kada araw pag weekdays at halos doble tuwing weekend. Dahil sa kanilang balbakwa, nakapagpundar sila ng sasakyan, nakapagpa-renovate ng bahay at nabigyan ng trabaho ang kanilang mga kababayan. Meron na po kaming pangalawang branch at ito ay nasa Cebu City. Plano pa po naming magbukas pa ng ibang branch. Ang balat ng baka ay nagtataglay ng protina. Hanggat maaari, huwag lalampas sa 70 grams ang pagkonsumo ng cooked red meat sa isang araw. At isa na nga ron ay ang balat ng baka. Pagdating naman sa saha ng saging, maaari itong mag-cause ng pagkasakit ng tiyan, bloating o kabag at constipation, lalo na sa mga taong hindi sanay kumain ng pagkain na mataas sa fiber. Talaga namang ang Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.